Yun mga boss, Toyota Hilux tayo ngayon. Toyota Hilux G. Okay? So dito, lalagyan ko siya ng lock. Ito pa rin ang gagamitin ko dyan. Lalagyan ko na lang siya ng lock. Yung pagka nag-remote tayo ng lock ay sasama din siya. Lalagyan ko siya ng motor. Para kasi merong kinabit kami ditong roller lid eh. Para pagka nilock natin sa remote, kasama din siya maglalak. Hindi siya mabubuksan. Okay? So ipapakita ko sa inyo kung paano. Ngayon, ang gagawin ko, kakalasin ko muna itong panel na to. Yan, kakalasin ko muna yan. Tapos ititingnan natin yung assembly kung paano style ang gagawin natin. Yung universal lang na actuator ang gagamitin ko dito. Yung mga actuator type. Yan. Okay? Tapos ipapakita ko sa inyo kung saan tayo magtatap ng central lock wire dyan sa sa loob ng Hilux. Okay? So kakalasin ko na muna to. Ayan, ganito naman. So, pag nakalas na natin yung panel na ganito, may makikita tayo ng assembly. Ayan. Ito, kapag wala tayo assembly na may kasamang lock-unlock nito, pwede natin gawa ng paraan niya na magkaroon nun. Makikita nyo dyan, sa ilalim, ito. Yan, may butas. Palalakihin lang natin yan, nakasya yung kawad ng actuator. Papakita ko sa inyo kung paano. Tapos yung bracketing niya dito sa tornilyuhan na to, yan ang gagawin natin kasi nagalaw yan eh. Ayun, yan yung bubutasin natin diretso dito sa assembly na to. Yan, pakita ko sa inyo. Okay, nakakuha na ako ng universal actuator. Yan. Tapos, humanap din ako ng flat bar. Itong flat bar na ito, aluminum yung nakita ko. Pero kahit hindi naman aluminum, kahit bakal, okay lang yan. Or, basta kung anong flat bar ang makita nyo. Kung may mas manipis pa dito, okay lang din naman. Ngayon, ang gagawin ko dyan, tinanggal ko yung tornilyo niyan. Yan, tanggalin nyo yung tornilyo niya kasi dyan tayo mag-a-attach no. Bubutasin natin to. Diyan natin itatama yung flat bar. Pag ganito. Yan, pag ganyan. Tapos ito, ganyan ang pwesto niyan. Yan, kailangan nakatama din dun sa dun sa butas na yon. Tapos ganito naman ang ginawa ko. Sukat natin yan. Para dito yon sa tornilyo. Yan. Tatansyahin nyo lang naman yan sa dulo. Ganyan ang pagsukat niyan. Ayan. Kailangan itatapat nyo yan. Tapos itatapat nyo dito. Yan. Para mag-cross siya. Yan. Tapos dito naman, kasi tapat na yan dyan eh. Hanggang dito ko ginawa yon. Kasi yung kaputol niya, yung kaputol na yan, gagamitin ko yan dito. Dito tayo magtutornilyo para matibay. Tapos ganito naman ang style niyan. Ito, inilampas ko na ng sukat yan. Para dito naman sa tornilyuhan ito. Yan. Okay, hanggang dyan lang yan sa dulo. Yan. Yan ang magiging itsura niyan. Tapos ito, yung pinagputulan ko, ibebend ko yan. Makikita nyo naman. Dito ko ito tornilyo. Yan, makikita nyo naman yan mamaya. Puputulin ko na muna to. Ang sukat kasi niyan, pakita ko na sa inyo. Ang sukat kasi niyan, 10 inches. Tama ba? Yan, 10 inches. Tapos ito, 6.5. Yan. Tapos yung kaputol niya, yun yung ibabaluktot ko dito. Pagtutornilyohan ko dyan. Pakita ko na sa inyo. So, puputulin ko na muna to, tapos bubutasin ko to. Mamaya ko na bubutasin yun. Yan mga boss, ayos na. Nakapaggawa na ako. Naputol ko na yan. Yang sukat ko na yan. Sukat ko niyan ay 6.5. Yan. Tapos yung yung sobra kong pinutol, ganyan ang ginawa ko. Sukatan nyo lang yan, hatian. Tapos ay, kung gano'ng kalaki yung hati niya, halimbawa ito. Yan, hatian yan, ganyan. Tapos yung dulo-dulo niyan, hatian lang din. Yan. Halos lang siya, tigkalahati. Yan, gano'n lang sukat ko yan. Tapos yan, nag-bend lang ako, kasi ganito ang pwesto niyan eh. Yan, nag-bend lang ako niyan, kasi
Pag ganito ang pwesto niyan. Ayan. Hindi ko na maibibigay sa inyo kung gaano kalaki yung bend niya. Pero actual nyo na lang yan susukatin. Tapos yan, pagka nabutas nyo na yan, tapos saka kayo magbubutas dito. Yan, didirilin nyo na yan. Kasi tornilyo na gis ang gagamitin natin dyan. Yan. Tapos yung sa actuator niya, nabutasan ko na din. So yun. Bubuuhan ko muna ito ng tornilyo, pati ito. Saka tayo magbubutas dito. Kailangan nakabuo muna yan. Buo muna dapat yan, pati ito. Yan, nakaganyan dapat muna siya. Saka tayo magbubutas dito sa panel na to. Okay? Ganyan ang itsura niyan. Okay? Pero pipinturahan ko para yan ng black para maganda. Ayan, ganito naman. Pagka nabuo nyo na yung bracket, ayan, naglagay na muna ako ng tornilyo. Tapos ini-attach ko na rin dito sa tornilyuhan na to. Ngayon, saka ako nagbutas. Ayan, para saktong-sakto. Pagka nabutas nyo na yan, pwede nyo nang tanggalin ulit yan. Tapos, huwag nyo nang tanggalin to. Buuhin nyo ng pinturahan yan. Nakapix na yan. Ayan, ganyan na setup niya. Okay? So, kakalasin ko na muna to, tapos palalakihin ko ang butas, tapos pipinturahan ko na. Ayan mga boss, napinturahan ko na, ganyan ang setup niyan. Ayan, nailagay ko na rin yung motor. Ayan, ganyan ang setup niya mga boss. Tapos yan, isa-setup ko yan dito. Nabutasan ko na rin pala yun. Ayan. Tapos ganyan ang setup niyan. Ayan. Tornilyuhan. Tapos ay, tornilyuhan din dito. Tapos yan, ikakamada ko na yung ano dito. Yung pinaka-central lock niya. Pakita ko sa inyo kung paano. Magagawa lang ako dito ng ano. Bubutasan ko muna ito ng palalakihin ko ng konti. Kasi ito ang gagamitin ko dyan. Sabay yun. Yung kasamang kawad niya. Ayan, okay. So dito, na-set up ko na muna yung bracket niya. Bubutasin ko na muna yun. Palalakihin ko ng kaunti. Ayan. Tansyanin nyo naman yun, yung butas niya kung gano'ng kalaki. Ayan. Huwag nyong kalakihan para hindi masyadong luag. Ayan, siguro ito lang ang gagamitin ko dyan. Hindi ko alam kung anong sukat ito eh. Basta tansyahin nyo na lang yung sukat nito. Itong bracket niya. Okay, nabutas ko na mga boss. Kailangan nyo palang kalasin yung pinakang assembly para maganda ang butas natin. Ayan, kung makita nyo. Ayan. Okay, ang gagawin natin dyan ganito. Yung bracket natin ipapasok natin ganun. Ayan. Pagka nakapasok na yung ganyan, ibig sabihin nakalak na, hindi na yan gagalaw. Ayan, o. Pero oras na mag-release yun, tatansyahin lang natin hanggang dito. Saan ba yun? Yan. Tatapat lang natin dito yung pagka-unlock niya para maigalaw ulit natin yung yan, yung ating handle. Ayan. Ganyan. Pero pag siya'y bumaon, so ibig sabihin nakalak na yon, hindi na siya gagalaw. Ayan. Ganun ang sistema niyan. Kahit yung mga i-convert ko lang kasi ito eh. Kahit yung original niya, ikinakalang lang yun dito. Para hindi siya mag-unlock kapag nag-remote. So ayun, gagawa naman ako ng bracket niyan. Nabutas ko na eh. Yan, diyan sa baba. Yan o. Lampasan yan mga boss. Ayun. Kamukha nito. Lampasan yan. Okay? Yan o. Yan mga boss, ganyan ang ginawa ko. Pero mag-a-adjust pa ako niyan. Yan. Ito, pagka nakalubog, unlock yan. Pero dito, nasabit pa. Ayan o. Okay. So, tatabasan ko pa yun doon. Masyado panlabas. Napansin nyo? Ayan o. Yan. Masyado panlabas yan. Kaya tatabasan ko pa yun ng kaunti pa. Para pagka naka-unlock siya, mabubuksan pa rin. Tapos yung pag tinulak niya, yan. Ganyan ang pwesto niya pagka tinulak. Yan. Isang buo siyang nakalak. Tapos pagka hinila, yan. Okay? So ito, ayusin ko pa ito. Kailangan nakaganyan yan. Ito, patitibayin ko pa ito para nakalapat na ganyan. Okay? Yan mga boss, ayos ko na. Tapos dito ang ginawa ko, nilagyan ko lang ng cable tie, yung spacer niya. Ay, yung pinakang pagitan niya. Dito sa part na to.
tapos saka ako binalutan ng tape para wala siyang palag-palag. Ayan, naka-unlock na yan, nabubuksan. Pero oras na mag-lock ito, pag pumalo na yung actuator natin, yan, nakalock na yan. Hindi na niya mabubuksan yan. Okay? So, ganyan ang setup niyan. Yan. Okay? Yan, ganyan ang setup niyan. Kapag wala lang kayong assembly na mabibili, pwede na kayong gumawa ng ganyan. Mag-improvise na lang. Pwede yan. Single actuator plus yung kawad, bracket lang tayo, flat bar or aluminum flat bar ito ginamit ko. Yan. Ganyan lang. Magbabalik lang kayo. Magkikilo lang kayo ng ganyang style. Tapos, dito na lang kayo magbabawas kung hanggang saan yung tama niya pagka naka-unlock. Ayan. Sasagad nyo lang yun. Nandun yun sa butas. Ayun. Okay? Yan. Tapos pag nag-lock siya, yan. Diba? Tibay. Kaya ako nilagyan ng ganito, yung parang sungay, para pagka naka-lock siya, naka-shoot pa rin dun. Yan, makita nyo. Yan, naka-shoot pa rin dyan. Tapos pag naka-unlock siya, maluwag siyang hilahin. Tapos pag bubutasin nyo yung kailangan yung kalasin yung assembly. So ayun, yun lang. Ayos na, i-fix ko na to, tapos magwa-wiring naman ako. Auto wire ang gagamitin ko dyan mga boss. So ayan, kumuha na ako ng wire. Auto wire, pinagsanib ko. Gauge number 16. Same kulay lang siya. Kung gusto nyo, magkaibang kulay, bala kayo. 6 na wire yan. Bali yung isang buo niya, 12 meters. Yan. Para in case na mas maigi na yung mahaba kaysa mabitin, kaysa magdugtong. So ayan. Dito ako mag-uumpisa. Papunta ako doon sa loob. So babalutan ko pa to ng tape. Pinaikot ko lang yan doon sa drill para mabilis magpulon kaysa isa-isa. Okay? Ililinya ko na muna to. Doon ko na ititrace yung polarity niya kung ano ang lock at unlock pag naitap ko na doon. Okay? Okay, naglinya na ako ng wire. Ayan, binalutan ko pa ng tape. Ayan, tapos dito, nilusot ko dito. Naglagay lang ako ng kanal dyan para magkasya yung aking wire. Ayan. Dinrill ko muna tapos nilagyan ko ng kanal. Ayan. Para pasok pa rin doon sa original niya. Tapos, dito ko na pinadaan yan. Ayan. Ayusin ko pa yung mga wirings niyan. Yung mga cable tie. Ayan. Ayan, nalabo Ayan. Iabay nyo lang yan doon sa original wirings. Okay. Check natin dito sa kabila. Ayan. Pagkaabay doon. Ayan, dito. Tapos yan. Tapos inilusot ko dito sa likod niyan. Ayan o. Tapos diretso yan dito sa ilalim. Lusot lang tayo sa ilalim. Ayan. Tapos ikinable tie ko yan dito. Dito sa bracket na to. Pasensya na, nalabo yung aking camera. Talagang palitan na ito. Yan. Nalabo nagsusum. Yan, dito ko kinable tie. Cable tie nyo basta wag lang lalawit. Tapos tinawid ko yan dito sa kabila nitong chassis. Tapos pagdating doon, ayan. Iabay nyo lang sa original wiring. Tapos dito, kalasin nyo lang itong panel na to. Tapos ay buklatin nyo to. Meron dito sa Hilux. Meron ditong goma. Yan. Diyan ko na nilusot yun. Tapos dito na tayo maglalagay ng central lock. Kalasin nyo rin itong kalasin nyo rin itong panel na to. Yan, kinalas ko na ito Yan. Ganun lang magkalas niyan. Yan. Yung mga rubber kalasin nyo. Yan. Tapos yan, hahanap tayo dito. Dito sa wire na to. Tatap tayo sa central lock. Dito sa part na to. Yan, hahanap tayo ng dyan. O kaya kalasin na natin tong panel na to. Kasi abot naman yung wire natin Okay, so yun. Magtatap muna ako. Papakita ko lang sa inyo. Okay, so dito, nakita ko na yung polarity niya.
yung wire ng central lock niya. So paano ko nakuha yun? Siyempre gumamit lang kayo ng test light. Tapos dito sa wire na to, papasok dito sa left side na pinto, ay hahanapin nyo lang dito yung wire na para sa central lock. So dito, tetesterin natin yan, yung isang wire. Tapos ay switch natin dito. Unlock. Okay, so nakita ko na doon ang kulay niya dito sa left side, brown at red. Yan, so hahanapin ko na lang dyan kung alin dyan yung lock at unlock para sumabay doon sa likod. Yan, anuhin ko na dito. Itatap ko muna tapos ititestingin ko yung lock unlock niya. Paano ko yan nakuha? Siyempre yung ground natin, yung isang wire natin ng test light, ilagay natin sa ground. Tapos sundutin natin tong dalawang ito, maalin dyan, tapos isi-switch natin yun doon, lock unlock. So kung alin lang yung umilaw dyan dalawang wire para sa lock at unlock, so doon lang tayo tatap. Yan. Kasi ang pinagbasihan ko dyan ganito. Pag kayo titingin sa mga wire, pagbabasihan nyo dyan, halimbawa ganito. Ito kasi para sa speaker wire, yellow at black. Tapos itong maliliit na wire na to, para sa switch yan ng ng central lock at power window. Tapos ito, power window din ito eh. Yan. Tapos ito speaker wire. So yung dalawang malaki dyan, central lock yun. Kaya doon ako nagbase. Kaya isang talop lang ako, kita ko na agad. So yun, basta ganoon lang. Yung test light natin sa isa ay ground. Tapos yung dulo natin na nailaw ng test light, isusundot natin yan. Tapos ay isuswitch natin doon sa lock and lock switch ng main. Yan, para makuha natin. Ngayon, itatap ko na ito. Itong wire na nilinya natin. Tapos ay saka ako titestingin doon sa likod kung alin yung lock at unlock na wire. Yan, okay? So ayun mga boss, tapos na, okay na. Naitap ko na. So ulitin natin, brown at red yung wire niya dito. So na-cable tie ko na rin yan, papunta dito. Yan, papunta doon. Tapos bubuuhin ko na lang yan. Tapos ay tignan natin, titestingin natin yung titestingin natin yung galaw doon sa likod. Papakita ko sa inyo. Okay, so isinara ko muna yung yung mga pinto. Tapos check natin yung galaw nito. Ayan, kasama na yan sa remote mga boss. Tignan natin ha. Lock. Okay. Unlock. Yan ang galaw niyan. Tapos ay testingin natin. Ganito ang style niyan. Lock. Yan, hindi na yan mabubuksan basta. Unlock. Yan. Okay. So yun, yan ang itsura niya. Bubuhin ko na ito, tapos ay mga panel doon sa loob. Tapos ay final test tayo. Okay, ayos na mga boss. Tapos na. Toyota Hilux. Yan, nabuo ko na rin dito. Okay na din dyan. Buo na lahat. Naitap ko na. Final test tayo. So dito, buo na rin. Isarado natin yan. Lock. Unlock. Okay. Toyota Hilux. Installation lang nung tailgate actuator. Yan. Ano ba tawag doon? Okay. Thank you.